Napanatili pa ng bagyong Inday ang lakas nito habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy din nitong pinapalakas ang habagat na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian live mula sa Santa Ana, Cagayan. Ched, kumusta na ang bagyo? Tuloy-tuloy pa rin ba ang bagsak ng ulan? Corina, nanatiling nasa signal number 2 ang Santa Ana, Cagayan base sa 5 p.m. weather bulletin ng Pag-asa. Actually, walang pag-ulan dito pero bumabawi itong tinatawag na periphery ng bagyo sa lakas ng hangin at dama rin yung mararahas na hampas ng alon. Dahil dito, naglabas ng abiso ang lokal na pamahalaan na huwag munang pumalaot. Ang pinaka-apektado ngayon, mga mangingisda. Wala pa mang ulan, 3 araw nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda ng Santa Ana, Cagayan dahil sa lakas ng alon at mararahas na bugso ng hangin. Sila ang pinakaapektado sa tila nagsusungit na dagat. Sa pier sa San Vicente, linya-linya mga bangka sa Pampanga, habang ang mga mangingisda at kanilang pamilya walang magawa kundi ang maghintay. Tinaas namin yung mga bangka. Mahirap na kasi pag maabot ng alon, sir, maanod yung mga bangka namin. Halos 5 taon na raw ang nakakaraan ang maranasan nilang maanod pati ang kanilang mga bangka dahil sa isang bagyo. Pangatlong araw na ngayon, sir, na ganito yung panahon niya. Nahugot namin yung mga konting ipon namin, sir. Pinagkakasya, sir. Ang inaasahan na lang ng Christian Taniego ay ang ibibigay na ayuda ng kanilang barangay. Nasa listahan naman daw ang kanyang pangalan pero hindi lahat ay mapalad katulad niya. Isa si Kevinson Valentin sa mga mangingisdang wala sa listahan kahit na parehistro naman niya ang kanyang bangka sa asosasyon nitong nakaraang taon. Parang tamlay po. Inasahan ko naman po na meron naman po sana pero wala naman po. Nung nakaraang taon po kasi sir, sa Tangatan kami doon kami nakatira. Saan po kayo nag-register? Nung January nung nakaraang taon sir. Ayon sa Santa Ana MDRRMO, aabot sa halos 1,500 ang mga mangingisdang makakatanggap ng ayuda. Iba-ibang schedule kada barangay at posted online ang listahan ng mga beneficiaries. Samantala, kahit malakas sa mga alon, sumuong pa rin sa dagat ang grupong ito. Hindi para lumaot, kundi para dalhin ang kabaong ng tatay ng mangingisdang si Rahid Irise sa kalapit na Palawi Island. Ang ama namin na namatay sa sakit. Dagdag ni Irise, tulad niya, isa ring mangingisdang yumao niyang ama. Corina, buong araw nakaantabay ang lokal na pamahalaan sakaling biglang bumufos itong ulan. Ngayon kasing sinasabi na pinakamalapit sa landmass dito sa Northern Luzon itong si Bagyong Inday. Pero so far, wala pa tayong nakikitang ganyang senaryo. Pangilang-ilang mga pag-ambon pa lang yung nararanasan natin at bumabawi nga ito sa hampas ng hangin na dama ng mga mangingisda dito sa bandang San Vicente sa Santa Ana. Sa ngayon, wala pang naitatalang any disgrasya o pagkasira ayon sa MDRRMO tungkol dito sa posibleng epekto ng malakas na hangin niya na dulot ng Bagyong Inday. Corina? Pero gayon pa man, Ched, handa naman ang local government. Kahit wala pa yung pag-ulan, naghahanda na rin siguro dyan. Yes, Corina, nakahanda mismo sa labas lang nitong MDRMO office yung mga gagamitin nila for rescue, yung mga gears nila doon para kung sakaling biglang bumuhos yung ulan, ready na sila na mag-rescue at tumulong mag-evacuate sa mga residente at nagbigay rin sila ng abiso na maghanda yung mga residents for possible preemptive evacuation kung sakaling, ayun nga, maramdaman nila na bigla na lang bubuhos itong pag-ulan at tataas din yung level ng tubig. Isa kasi sa pinag-aaralan din nila yung pag-monitor sa level ng tubig sa mga coastal areas dahil isa sa kinakatakutan kapag nga nagkakaroon ng ganitong bagyo ay yung tinatawag nating storm surge. Ngayong araw na ito, nagsuspinde muna ng klase ang alkalde ng Santa Ana para sa mga estudyante sa kindergarten hanggang sa junior high para mapanatili yung kanilang seguridad, both public yan at private. Nag-modular learning muna yung mga bata para sa kanilang seguridad hanggat narito pa nga yung banta ng Bagyong Inday. Yung natumba ring puno na nabalita natin itong nakaraan ay naayos na at naalis na sa Barangay Sentro sa Santa Ana.
Ngayon, patuloy yung pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng mga weather bulletins sa barangay, pati na rin sa kanilang mga online pages. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Ched Gatchalian, nag-uulat live mula sa Santa Ana, Cagayan. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.